Guys, na-experience nyo na ba to na isang umaga hindi na kayo makalagin or hindi nyo na ma-access yung website na dati nyong na-access naman, no? Tulad nito, no? So, hindi natin ma-access tong website na to. At lumalabas itong error na to, no? This site can't be reached. Possible guys, no? Kaya hindi natin to ma-reach dahil naka-block na tong website na to sa bansa natin dito sa Pilipinas. So, ano yung option natin para ma-access natin muli itong website na to? So, meron tayong dalawang option guys, no? Para ma-access natin muli itong website na to. So, number one dyan, so pwede tayo guys gumamit ng VPN. So, ano yung VPN? So, ang meaning niyan ay Virtual Private Network. So, maraming iba't ibang klase ng VPN guys. Example niyan, so hanapin natin yung mga best VPN. So, ito guys yung mga example ng VPN, no? So number 1 si ExpressVPN, number 2 si Total VPN, and Private Internet Access, number 3. Number 4 si NordVPN, at number 5 si Surfshark, and so on. So marami pa yan guys, no? So ang popular dito guys sa Philippines, I think itong itong ExpressVPN. Pero pag pinuntahan nyo kasi itong mga VPN na to guys, no, so try natin i-visit si ExpressVPN. Tingnan natin yung price nito. So yan. So ito yung price nila guys, no. So medyo mahal din, no. So pero may naman sila, may mga promo, no? Kung 2 years or 1 year yung kukunin nyo. So kung may budget kayo guys, so pwede kayong kumuha ng VPN. So para ma-access nyo muli yung mga website na yon. Pero paano kung wala kang budget, no? Kung wala kang pera pambayad sa mga VPN na to. So ano yung next option natin? Ang next option natin guys ay babaguhin lang natin yung DNS na ginagamit ng ating computer. So, ang ituturo ko guys yung kung paano baguhin yung DNS sa Windows, no? Kung naka-Windows machine ka or operating system, so pwede mo tong subukan. So, paano nga ba baguhin yung DNS? Pero bago ko ituro guys, no? Alamin muna natin kung ano yung DNS. So, ang meaning niyan guys, yung DNS ay Domain Name System. So, isipin nyo guys, yung DNS para siyang phone book for the internet. So, phone book, no? So, nasa kanya yung listahan ng mga IP address ng bawat website. So, halimbawa, pupuntahan natin yung google.com. So, ang gagawin ng DNS, ibibigay niya sa atin yung IP address ng google.com. Kung ano yung IP address ng server na yan, no? Kung ano yung server na ginagamit ng google.com. So, bawat website kasi guys, may mga server yan, no? May mga computer yan na ginagamit. So, bawat computer or server, may kanya-kanyang IP address. So, kapag pupunta ka ng isang website, may katumbas yan na IP address. Isipin nyo na lang guys, no? Kasi kapag IP address yung itatype natin sa ating mga URL, so mahirap siyang kabisaduhin, di ba? Kaya na-invento itong domain name system para mas madaling tandaan, no? Mas madali kasi tandaan yung google.com instead itong IP address niya na to na 142.250.190.14. So, mahirap siyang kabisaduhin, no? Mas madali kung google.com na lang. Yan. So, yun yung purpose guys ng DNS, no? Mula sa browser natin, kukontakin niya yung DNS server. Tapos, sa DNS server, ibibigay ng ating browser kung anong website yung kailangan nating puntahan, no?
So, from DNS server, hahanapin niya yung IP address ng website na yan. Halimbawa, kung google.com, so ang i-re-reply niya yung IP address ng google.com. So, once na alam na ng computer natin yung IP address, so pwede na nating ma-access yung actual na website na yon. So, magdo-load na yung website na yon. So, paano nga ba natin pwedeng baguhin yung DNS na ginagamit ng ating computers? Puntahan natin yung ating keyboard, no? So, sa keyboard guys, hanapin nyo lang yung symbol na Windows, no? So, nasa baba lang yan, katabi ng control na button. So, click nyo yung Windows na button at yung letter R, no? So, Windows plus R, no? Pagsabayin nyo lang yan, click nyo yan, Windows saka R. So, lalabas tong run na window na to, no? So, yan. So, dito guys sa text box ng open, so type nyo lang itong ncpa.cpl. Yan. Tapos, click nyo lang yung OK. So, dito guys, may makikita kayong dalawang option, no? So, Ethernet or Wi-Fi. Sa akin guys, ang ginagamit ko para maka-access ng internet tong aking computer ay itong Ethernet. Pero kung Wi-Fi yung gamit nyo, so piliin nyo tong Wi-Fi. So, next step ay i-right-click natin tong Ethernet na to, no? So, right-click, tapos click nyo yung Properties. Pagdating dito guys sa Ethernet Properties, so marami siyang option dito na may mga naka-check, no? Hanapin nyo guys yung Internet Protocol version 4 or TCP IPv4. So, i-double click nyo yan guys, no? So, double click ha. Wag lang click. So, i-double click natin to. Yan. So, lalabas to guys, no? Itong Internet Protocol version na properties. So, sa baba guys, no, makita nyo meron ditong dalawang option. Obtain an IP address automatically. Tapos, use the following address. So, tapos sa baba, merong obtain DNS server address automatically. So, by default, ito yung ginagamit ng ating computer, no? Automatic siyang, ayan, nag-obtain ng DNS server. So, ang gagawin natin guys, instead na automatic siyang maghanap ng DNS server, magma-manual tayo. So, i-click nyo guys, etong use the following DNS server address. Meron dalawang option guys, no, na pwede kayong pagpilian. Pwede natin gamitin yung Google DNS. Ito yung kanyang IP, no, or yung IP ng server ng Google DNS, tong 888, so 4 na 8, tapos meron siyang alternate DNS, tong 8844. Yan. So, pwede natin gamitin yan. At next option ay ito namang sa Cloudflare DNS. Ang preferred DNS niya ay 1111. So, 4 na 1 lang. Tapos, yung alternate DNS ay 1001. Yan. So, ang recommended guys, itong Cloudflare DNS. Kasi mas mabilis daw to and private. So, i-type lang natin guys, no, sa preferred DNS server 1111. Yan. Tapos, sa alternate ay itong 1001. Ayan. So, after natin ma-enter itong preferred DNS server na IP, tsaka yung alternate DNS server na IP, so, i-click lang natin guys yung OK. Tapos, click nyo ulit yung OK. So, gagawin natin guys to, kailangan natin i-restart yung browser. So, i-close nyo lang yung browser nyo. Tapos, mag-open ulit tayo guys ng panibagong session ng browser, no? So, in-open ko lang ulit tong aking Google Chrome. Okay. So, try natin guys, puntahan ulit yung login page ng website na to. So, puntahan natin guys yung login ng Binance. So, nakita nyo guys, no? So, lumabas na tong login page ng Binance.
try nating mag-login, no? So, meron akong existing account dito. So, try ko ilagin yung aking account. So, dito guys, no, may lumabas pa ring error tayo dito, pero iba na, no? So, next na gagawin natin guys, kapag nangyari to, ay kailangan nating i-flash yung DNS. So, mag-open lang tayo guys ng command prompt. So, dito guys, type lang natin ipconfig space slash tapos flash DNS. Yan. So, successful yung pag-flash natin ng DNS, no? So, i-close lang natin yung ating browser ulit at para ma-restart. Okay, so try natin ulit guys na mag-login dito sa Binance. So yan guys, no, successful tayo nakalagin sa website ng Binance. After natin ma-change yung DNS at after natin ma-flash yung DNS sa ating computer. So yan guys, no. So kung hindi niyo pa rin ma-access talaga yung isang website gaya nitong Binance, so kailangan niyo nang gumamit nung option 1, yung VPN na, no? So kailangan niyo nang gumamit ng VPN para doon. So yan guys, no, kung tingin nyo nakatulong sa inyo tong video na to, no. So click nyo guys yung like button at i-share nyo na rin tong video na to sa iba na gusto ring maka-access ng mga website na naka-block or naka-ban dito sa ating bansa. Alright guys, so maraming salamat sa inyong manonood. Magkita-kita ulit tayo guys sa mga next na video ko. Mag-ingat kayo and have a nice day.